Once again, kumusta? Nasab kamong tanan, mga kaigsuonan o mga kahigalaan ko din na sa Dios. Panalangin, grasya, bendisyon sa atong langitong naman sa gyapon ta anak na atong tanan. Og welcome sa another day of Bible study dinhi sa Tulumanuntang, the Sovereign Grace Hour. Kauban ni inyong higala Andres, Atop Junior o Attorney Lemuel, atop nga din himo na itong paring partner dinhi sa ito ang Tulumanon. Now, daig na mo yung mga pangutana ha sa ito ang programa. Text lang dinhi sa ito ang cell number sa Smart, 0918-54-84-852. O kasab sa globe number nga 0995-2130-764. Isa ta sa ato nga Proverbs. Sa tayo music karon Proverbs ata kapitulo 15. O balikan nato ning verse 29 kayang first phrase ang atong gisgutan ini gahapon, no? The Lord is far from the wicked. Ang Diyos layo daw sa mga taong dautan. Siyempre, kasi malipay good. Ang malipay sa mga taong dautan rapod. Sa dahigala, halayo sa atubangan si Ginoo ang mga taong dautan mo ng mga muyo ni mga taong naghimog dautan maigsoon, lisod kay tubagos Ginoo. Pero kaysa may ginapatalihugan sa Diyos sigala. But before that, mga itag example sa Biblia, ha? Nga mga taong dautan nga wala tubagas Ginoo, ilang pagampo. There is 1 Kings, sa unang mga hari maison, chapter 18, masiguro na. Remember sa time ni Elijah? Sa time ni Elijah maigsoon, sa nagsimba sila ang Israel, panahon ni Haring Ahab, mga propeta ni Haring Ahab, nag-aampo silang Diyos-Diyos, si Baal, mula itong naginusara na si Elijah against ni atong pilagatos tong mga propeta ni Baal. Karon, iyong pa ni Elijah, sige, ampo ta. Kaysa'y matuod ni Diyos nga mutubag sa itong pag-ampo. Siya, kamoy una. Ipauna ni Elias, mga igsoon. Siya may hitabo. Ipataringhugan ba sa Ginoo ang o rather una ang ilang Diyos mitubag ba nila? Wag yun. Kaya masang pagtubag na nga bato o kahoy, formalag naong sa tao, ludahan, matubag ba dahil na? Kung si David pa sa Salmo 115, bungol man na, hindi man na makadungog. Bungol kayo, may kinabuhi. May mga mata, pandi kita. Dalunggan, di kadungog. Naibaba, pandi kasulti. Niya ang naghimo anak, pareha po nila. Na nga, di sila ginapaminawan. So, sinitabo ito, Pastor. Ang Diyos mismo, wag po mutubag nila. Sa dihan, nag-ampo mo sa verse 29 now, Proverbs 15, verse 29. But he heareth, the Lord is far from the wicked. Alayo ang Ginoo, ang Diyos, sa mga taong dautan. Apan siya nagapaminaw, ang Diyos daw nagapatalingog, sa pangalyo po pagampo sa mga matarong nga tao, mga taong matarong. Mo nang it pays, no? To live a life that is pleasing before the Lord. Nagyo'y bintaha sa taong magtinarong kaysa panahon nga na-assess panginahanglan, inigampo niya, tubagol siya. James 5:16, atong kanay ginakot ng mga verse,
The prayer of a righteous man, masa daw, availeth much. Ang pangaliw po sa taong matarong, dakog, kahimuan, inig ampo niya. Niya kasi dahil example ni James. Kato si Elias, Elijah. Nag-ampo siya nga di muulan. O gitubag sino iyang pag-ampo. Nag-ampo na po siya. 3 katuig. 3.5 years. Yun na po ng pag-ampo na po ni Elias. Lord, paulan na po Ginoo. Paulan na po sa Ginoo. Sunod-sunod na din ang Ginoo kang Elias Pastor. Di po. Kay bawman na ang Bible principle. Pangayo o kamo paghatagan. Mateo 7:7. Pangita o kamo makakaplag, pangayo o kamo panuktok o kamo pag-ablihan. Pero nani mga kondisyones, nani conditions maigsoon aron nga itong pag-ampo, tubagon sa Ginoo, magtarong yun. Na kung ikaw higalaw, panimusin natin kaluwasan. Yun ay una hunimo sa imong kinabuhi ron. Sabi na ng 2026, daghan yung may bros mga pagkitabo, no? Sige, ato ta, maigsoon sa muna ito ang kanang pagtuon karon sa proverbio, no? 15:29 nga ginapatalhugan sa ang mga pangaliw po sa iyang katawhan. Dagha kay example sa Biblia higala. Pagampo, mga tinguha na sa mga taong matarong ginatubag sa Ginoo. Example, Pastor, gawas kang Elias. Example? Si Abraham. Na ang pag-ampo ni Abraham, desire nila ni Sarah nga makabatog anak. Gihatag sa Ginoo. Si Denisa, inahan ni Samuel. Denisa 1 Samuel chapter 1. Gitubag ang pag-ampo. Sabay inahang Samuel gani. Si Hannah. Nag-ampo siya. Sa verse 10, and she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore. Manay, kay wala siya anak. So, na-desire siyang heart kang makabatog anak. Og nga kuan siya, naghimo siya panaad sa Ginoo. She vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, kung imo lang tanawon, lantaon ni mo ning makasakitan ng imong ubos nga lagad, o hinumuduman mo, ingon din and not forget thine handmaid, but wilt give unto thine handmaid a man-child. Iyag yung specify ni Hannah, no? Tagaan mo ako sa kabata ng laki. Then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon him. He said, Manay, kanang covenant ni Hannah nga tos Ginoo. Then sa Ginoo sa Biblia, gipatalinghugan sa Dios ang pag-ampo ni Hannah. Naganak siya. Anak nga, daghan yung kay bisa pagkali sa bagong tugon. Ang example. Sunod, ato ng tagad Maison. Sige, ato ta sa napaigikan kang akin Pindot biya po kayo ni saying ni gikan kang Warren Worsby. Yun din we have little control over the circumstances of life. Tinulog yun na, di na to control ang mga pangitabos ng kinabuhi. We cannot control the weather or the economy. Di na to control ang panahon daw, no? Or ang dagan sa ekonomiya nasod, bisa pa sa itong personal life. And we cannot control what other people say about or do to us. Tinood na. Muna nga, post ganita sa itong Facebook, o kung sa itong bisa pa niya itong programa sa radyo higala, di na ko control ang una-una sa mga naminaw. Naganingon nga, basta na mo batikos, na apoy mo appreciate.
Yun din na, we cannot control what other people say about or do to us. Munang kami ni Malo, sukat pasag na yung Facebook, wag yung mag-Facebook. Kay lisod na, di man makontrol ng komentaryo sa uban. There is only one area where we have control. Nari usa ka butang higala nga nato makontrolan nato. Masaw na we can rule the kingdom inside. Atong kaugalingon makontrol nato tong kaugalingon. Usa atong response tinuod na, no? The heart of every problem, yung pa rin ni verse B. The heart of every problem is the problem in the heart. Problema daw sa matagosa, di kasing-kasing mo, ngayon kasing-kasing mo ay problema. Tinuod yun na igala. Naigiingon ni Solomon, Proverbio 4, guard your heart. Bantayi ang pingi ang imong kasing-kasing. Kuha na siya, chapter 4 sa Proverbs, and then verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Okay, sige, tatas atong padayong paghisgot, no? Nining doktrina sa grasya. Ano? Landmarkism ta? Pero na pag-iyo sa day magson, ako ning paday sa kadali, 10 places you should stay silent at all costs. Na mga yugto higala nga diin angay tang maghilom, angay yung maghilom. Pero sa ganito, ako nang i-review kadali. Una, be silent if you don't know the full story. At tinuod na wagay ta kabalo sa mga pangitabo, hilom, apil-apil tag istorya niya. Wali ta kabalo sa tinuod nga hitabo, mas may pang maghilom. Ikaduha, be silent. Ako lang i-review kanila. If you feel unable to control your emotions, tinuod na, no? Kung di na ito makontrol itong kagulingon, may maghilom. Ikatulo, be silent in the heat of anger. Panahon sa kasuko, may pang maghilom na lang. Kay mulagi na makasulti nagdi mayo, pero wala na humana sa diyang na waswasan, sulti mo doon ako. Ikapat, be silent if your words can destroy an amazing friendship or relationship. Bitaw, no? Maghilom na lang kung ang mga pulong pagalitukon makadaot sa nindot kaayong panaghigalaay o nindot kaayong relasyon. Maguba lang ba sa pulong di maayo, mas may pang maghilom. Then, be silent if you are unsure about the topic or lack of knowledge. Magmamaorin sa number 1. Hilom na lang kung di ka sure may tungkol sa unsay gihisgutan or kulang sa kahibalo. Kaya ako dumagan. Ato na isgutan ng the first 5. Ikaunom, niya pa, be silent when someone is sharing their struggles and vulnerability. Bitaw, no? Bitaw ning kana bitaw makabisita putas kuan kana mga namatyan o naas balatian, maminaw sa ilang mga naasa gipang bati nila. Hindi kayo musumpay ta niya ang masumpay na to pagbasol ni noon, wa mo guni mo dali tanawa matay na noon o tanawa ni ron siya. Mas may pang maghilom na lang. So muna may son. Okay? Sige, napay ikapito pero ugma na po ni og sa coming days. Kining atong gisgutan may tungkol sa church atong Ginoo may son. Walando ko ba nga kanindo tag yun ning giingon ni Christ sa Matthew 16:18 na siya ang tukod siya iglesia, church. Niya kining iglesia nga iyang gitukod, iyahang tinukod
dili tinukod sa tao. When Christ said in Matthew 16:18, thou art Peter, upon this rock I will build my church. My church. Ikaw mo Pedro, og ibabaw ni ining bato. Pagatukuron ko ang akong iglesia. So, Panginoon niyang tukuron niyang iglesia, si Kristo ang magtutukod. Manang iyon dito sa Acts chapter 4, buhat 4 maigsoon. No? Nga wala na ilaing, nabi atong basaw sa kadaliling mo verse. Kaya di ata magisgot ni ining pagka-founder ni Christ sa iyang iglesia. Verse, ingon din hiyan. Versikulo 11, this is the stone, si Christ, no? Ingon sa verse 10. Ang bato daw mo na si Christ. This is the stone which was set at naught of you builders. Which is become the head of the corner. Sa time magod ni Christ maigsoon, giyamiran siya, kaysa mag-expect nga, ang ginoon ritong na ang Mesiyas nga gihulat sa Israel, wa sila kabalong ni nana di ay. So, wa sila magtuo nga, mga to si Kristo ang ilang gihuwat nga Mesiyas. So, ilang gisalikway. Ano nga itong basa din sa verse 11. Kining maong Isus, mao ang bato nga gisalikway ninyo nga mga magtutukod. Apan nga nahimo inoong uluhan sa pamagang. Wanang si Apostle Paul, iyon niya dito sa 1 Corinthians chapter 3. Kabantay mo ng bersikulo ha. Unang Korinto kapitulo 3. Iyon niya sa verse 11. Ganyan, Acts 4:11 to, no? Karon 1 Corinthians 3:11 nga ingon pa din ni Apostle Paul, for other foundation can no man lay than that is laid. Sa daw higala, wa na daw laing patukuranan gawa sa gikapahaluna na nga mao si Kristo, which is Jesus Christ. So wala ko basa, yung din kay wala na ilaing patukuranan nga ikapahimutang panibisan kinsa gawa sa gikapahimutang na sa nga mao si Hesus Kristo. So, muna ang tao maigsoon, dili na pwede magtukod siya pundok. Dili pwede mabutaw nga kamong mga naminaw ron. Laso siya daw. Kanang imuhang grupong ipasakupan. Teleg na anay human founder. Basa na ni human founder maigsoon. Be sure yun. Nga naag yun na human doctrines kay tao. Maramay natukod. Ang Kristo nga tinukod, wa ni doktrinang hinimog tao. Kay si Kristo man ang naghihimog mga pagtulunan nga iyang gibutang diya sa iyang iglesia. Pero ang usa ka pundok, tao ray katukod higala, nagyo na yung mga human doctrines. Sa magapon, mention na to. Si Christ, si Ginoong Kristo, wala tudlog mga babae arong nga mo dumala siyang kasimbahanan. Apostoles una, wa siya gipili nga babae. Although, daga mga babae sa iyang kapanahonan nga kung kanabang jealousness lang, kamala mo lang, daghan. Pero wala na buhatas ng Ginoo. Wa siya magpilig 12 ka apostoles nga dunay babae. Ang gipuli sab kang naghikog man to si Judas Iscariote. Ang gipuli niya, gipilian ng duha ka mga membro sa iglesia sa Jerusalem. Duha to silang gipilian. Basa na to na maigsoon sa buhat kapitulo 1 yun. Kaysa matong gipilian. Si duha ni
na si Barsabas, si Joseph, called Barsabas, nga gianggaan og si Justus, og ang ikadua si Matias. Then nagampo ang church. Ingon pa nila, Lord, which thou knowest the hearts of all men, ikaw ang nasayod sa kasing-kasing sa tanang tao, shew whether of these two thou hast chosen. Nagampo sila. Itudlo ka na mo Ginoo, kinsa nining duha ang imong gipili. Nga mo puli sa ibiyaan daw posisyon ni Judas Iscariot. So, eleksyon sila, nagbotohay. O ang boto napunta nga to sa kang Matias. Suma pa rin sa verse 26. Lalaki. Sa unom ka, sa Dari po sa Acts chapter 6, sa 7 church deacons, at tanawa, nabay babaeng butang dari maron mahimong diakonisa, deacons, wala. Iyon pa rin sa mga apostoles sa verse 3, wherefore, brethren, ginala ang church, look ye out among you 7 men of honest report. 7 ka mga kalakinan, ng mga dunay maayong pagkinabuhi. Puno sa Espiritu Santo, mga requirements. So, kaysa maning 7, to sila si Philip, Procoros, si Nicanor, si Timon, Parmenas, si Nicolas, si Stephen. 7 na sila. Way babae, gala. Mosa, kung na may baton og mga lideres nga mga bayi, adi na naiya si Ginoo. Di oras may isa, ito yung ugma. Gala, kung ikaw, wapan nung masinati ang kaluwasan na MSA, repent of your sins and trust Christ as your Lord and personal Savior. Hantulog samangtak na sa may istasyon, inyong mga kahilan sa kanginan, Andres Atop Jr. o Atty. Lembo Latop, manamilit kami magayon ng Diyos, magapanalangin, kanatong tanan. Daghang salamat.